Magandang gabi po, mga kabiki. Welcome po sa ating Barangay Capre. Ako po muli, si Boy Capre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Lemuel. Nang mangyari ang karanasan kong ito, tambay ako nung panahong iyon. Dahil wala pa sa isipan ko ang magtrabaho at katatapos ko pa lamang sa high school. Para sa akin kasi, nakakapagod pa ang bagay na yun. Kung kaya't sa halip na maghanap ng pagkakakitaan para makatulong sa pamilya, ay gumagala ako at tumatambay na lamang kung saan-saan. Hindi naman ako pinapagalitan dahil nauunawaan naman nila na sadyang wala pa sa isipan ko ang kumita ng pera. Isang araw, inaya ako ng mga barkada ko na manguha ng buko doon sa malawak na taniman ng mga niyog. Sagana kasi sa buko ang lugar namin na kahit araw-arawin pa ang pangunguha ay walang problema. Hindi na uubusan sa dami ng pananim. Iyon nga lamang, hindi yung tanim namin. Wala naman akong pagdadalawang isip na sumama. Naging masaya naman ang paglalakbay namin yun. Kalahating araw kaming babad sa mga buko hanggang sa nagsawa at naghanap ng ibang mapaglilibangan. Hanggang sa dumako kami sa makapal na kagubatan. Malapit na ito sa boundary ng lugar namin at sa kabilang lungsod. Kung ano-ano na ang napag-uusapan namin sa daan, nagkatuwaan. Hanggang sa nalingat at naligaw na sa gubat at nakaabot sa lugar na merong babala. May nakalagay na restricted area. Dikas sa amin ng pagiging mausisa. Kung kaya naman sa halip na hindi pansinin at iwasan, ay inakyat pa namin ng bakod na may kalahating semento at may kalahating barbed wire. At sinubok ang hangganan ng aming pagiging mausisa. Wala namang pinagkaiba ang lugar na inapakan namin. Pareho lang sa gubat na aming nadaanan. Napapalibutan ng naglalakihang kahoy, mga halamang ligaw, at kung ano-ano pang makikita sa isang gubat. Parang hinati lamang sa dalawang bahagi ang gubat. Ngunit ang katanungan namin, bakit may ganung babala? Naglakad kami ng naglakad, na animoy hindi sigurado sa kung saan nga ba tutungo. Hanggang sa nahagilap namin ang isang kubo sa kalagitnaan ng gubat. Medyo sira-sira na ang munting bahay. May mga halaman at may mga baging pang nagsiakyatan sa dingding at bubong. Napansin naming may kumalubog sa loob. Kaya naman lumapit kami. At doon namin nakilala si Tatang Rogelio. Matanda na siya. Naghahabaan ang balbas sa baba. Maputi ang ilang buhok na natira. Mabibilang na lamang din ang ngipin. At may diferensya sa pandinig. Unang sulyap namin kay Tatang Rogelio, naantig agad kami sa kanyang kalagayan.
Lalo pa nang maglahad siya ng kanyang kwento tungkol sa kanyang buhay. Iniwanan umano siya ng pamilya niya. Ang asawa niya ay nakapag-asawa ulit. Ang 2 anak naman ay nag-asawa na. Ilang dekada na ang lumipas ay wala nang paramdam sa kanya. Kung ano ang nasa paligid lamang din ang kanyang kinakain. Katulad ng mga bungang prutas, na bayabas, mangga, at ibang ligaw na puno ng prutas sa gubat. Tinanong namin si Tatang Rogelio kung bakit hindi siya lumipat dun sa sentro para naman may iba siyang taong makakasalamuha. Hindi kagaya dito sa gitna ng gubat. Nabibihira lamang makakita ng kapwa. Ayaw ko mga iyo. Ang mga tao kasi masyado silang malulupit at nananakit. Tugon ni Tatang Rogelio na nahimigan pa namin sa kanyang boses ang takot. Napapaiwas na rin siya ng tingin at sabay iling. Pinakain namin si Tatang Rogelio ng tira namin na baon. Iyon yung sobra naming dala mula sa pananghalian namin. Napadaan kasi kami kanina sa karinderya bago kami mapunta dito sa kagubatan. Iyon yung hindi namin naubos na pagkain at ulam kung kaya't binalot namin. Sakto namang may dala pang bag ang isa kong barkada. Sobrang tuwa ni Tatang Rogelio sa sandaling yun. Dahil aniya, sa wakas ay nakakain na rin ng ulam at kanin. Matinding awa at pagkaantig ng damdamin ang talagang naramdaman namin para sa matanda. Kaya naman napagpasyahan naming samahan muna siya habang mataas pa ang araw. Nagkatuwaan kaming 5. Ako, ang 3 kong barkada, at si Tatang Rogelio. Kahit nahirap sa pagdinig, ay nakakahabol naman sa kwentuhan si Tatang Rogelio. Hanggang sa dumating ang oras na nagpaalam siya dahil may kukuhaning panggatong sa isang bahagi ng gubat. Nagpresenta kami na kami na lamang ang kukuha. Ngunit hindi pumayag si Tatang dahil baka raw maligaw kami at magaya sa mga hindi na nakauwing dayong napadpad sa gubat. Kakaiba raw kasi ang gubat. May mga elementong gumagala na kung walang iba yung pag-iingat, hindi na makalalabas ng buhay rito. Tinawanan pa namin si Tatang dahil katulad ng matatanda roon, dun sa amin, parang pananakot lamang ang alam na ibinabato sa kabataan, sa mga kadalagahan, at sa mga binatang katulad namin. Ganun pa man, naghintay lamang din kami sa kubo at nakatulog na sa upuang gawa sa kawayan. Nagising kami bandang 5:00 na. Nag-aagawan na ang dilim at liwanag sa paligid. Wala pa si Tatang Rogelio. Kung kaya't lumabas kami para hanapin siya at dahil takot din kaming maligaw at magaya sa mga sinabi ni Tatang. Kung kaya't bumalik na lamang kami sa kubo at doon nag-antay. Uy, pagbalik ni Tatang, umuwi na rin tayo ha. Malayo-layo pa uuwihan natin at gabi na. Saad pa ni Jello. Tumango kami at parehong napalingon sa likuran nang mapasigaw si Christian. Anong meron? Halos magkakasabay naming tanong. Pare, tingnan nyo.
Parang laman ng tao. Nandidiring tura ni Christian. At napaduwal pa siya. Agad naming nilapitan ang sinasabi ni Christian. At tama nga siya ng tinuran. Laman ng tao ang nasa loob ng balde. Binuksan pa namin ang ibang balde. Nahirapan pa kaming mabuksan dahil silyado ang pagkakasara. Nang mabuksan ang mga ito, ay kanya-kanya na kami sa pagtakbo palabas. Paglabas namin, nakasalubong namin si Tatang Rogelio. Wala siyang daladalang panggatong. Ang nasa kanya lamang ay ang malademonyong ngisi at nakakakilabot na presensya. At sa sandaling yun, saksi kami mismo sa kung paano siya naging aswang. Ang mga kuko ay nagsipaghabaan, naging maitim ang balat, at nagsipagtubuan ng mga makakapal na balahibo sa dibdib at braso. Nanlilisik ang mga mapupulang mga mata. Nagsitulisan ang mga pangil. At kasunod nun ay handa na raw sila sa pagsalakay sa amin. Walang atubiling nagsipagtakbuhan kaming magbabarkada. Nagtungo sa iisang direksyon at nag-uunan sa pagtakbo habang nakabuntot naman ang aswang na si Tatang Rogelio. Mabuti na lamang at lumabas ng maagang buwan nung gabing yun. Kungkit kahit papano'y nababanaag namin ang nasa paligid. Pero sa tinuli ng takbo namin, naabutan pa rin si Christian. At walang pasabing pinaulanan ng kalmot sa dibdib. Nakadapa na lamang si Christian habang napapaimpit sa nadamang sakit. Dahil doon ay natigil kami sa pagtakbo at nag-aalangan na napatingin sa likuran. Ginawa namin ang aming makakaya upang maitaboy ang aswang. Kumuha kami ng mga bato at pinagbabato namin. Hinahampas din ang nadampot na sanga. Mabuti na lamang at may kalakasan itong kaibigan naming si Vincent. Kaya nang matamaan sa ulo ang aswang ng sanga, napalayo ito. Nagmamadali naming hinila palayo si Christian habang hinarapan ni Vincent ang aswang. Ngunit kalaunan ay sumunod na rin sa amin. Lalo na nang mas naging agresibo ito. Sinubukan pa naming magtago pero nakaharang agad sa pagtataguan ang aswang. Hanggang sa dumating sa puntong wala na kaming matakbuhan pa. Nakaharang kasi sa bakod ang aswang. At dahil may sugat ang isa naming kasama, nahirapan kami sa pagkilos. Mabuti na lamang at hindi nagpadaig sa takot si Vincent. Dinampot niya ang nahagilap na sanga at sinubukan ihampas sa aswang. Tumulong naman kami sa pamamagitan ng pagbato nito mula sa mga napulot naming mga bato. Pero hindi talaga umubra. Mas lalo pa kaming nabahala nang masugatan ang kanang braso ni Vincent. Malaki ang sugat dahil sa nakasalubong ang koko ng aswang at hindi na nailagan pa. Sinubukan din namin ni Jello na sugurin ng aswang nang sabay-sabay. Pero dahil sa kilabot, napapaatras kami at walang magawa. Nang makabawi si Vincent, sinubukan niyang hulihin ng aswang. Nagawa niyang mapatid ang paa nito at nang matumbay agad na dinaganan mula sa likuran.
at mabilis na itinali. Mabuti lamang at may nakahandang baging doon at kaagad ipinulupot. Tumulong na rin kami kay Vincent ng mga sandaling yun. Hinila namin ang baging hanggang sa nasakal na ang aswang. Nagpupumiglas upang makawala. Kumula sa jelo at kumuha ng malaking bato at pinukpok sa ulo ng aswang. Buong lakas niya itong ibinagsak. Sinubukan pa ng aswang na lumaban. Pero hindi na namin yung pinayagan pa. Tila nahilo ng natamaan ng malaking bato. Pinagtulungan namin siya at pinaghampas. Pinukpok pa muli ng bato. Kung ano-ano pang pamamaraan upang malabanan ng aswang. Hindi na namin siya nilubayan hanggat may lakas pang natitira sa kanyang katawan. Tinuloy-tuloy namin ang pamiminsala sa katawan ng aswang hanggang sa hinang-hina na ito at hindi na makatayo pa. Ni paggapang ay hindi na niya magawa pa. Nagmamadali na rin kaming naghanap ng paraan para makaakyat sa bakod at makalayo sa lugar bago pa man makabawi ang nakahandusay na aswang. Sa kabutihang palad ay nakalabas na kami mula sa lugar na yun at hindi na natunugan pa ang aswang. Paika-ika naman kaming naglakad dahil habang naglalakad ay inaalalayan namin ang isa naming kaibigang sugatan. Pagdating sa unahan, napatigil kami at nagpahinga saglit. Masyado nang malayo ang nalakad namin at hindi pa naaabot ang kalsadang dapat na lubasan namin. Sa pagkakatanda kasi namin, kapag nalampasan na ang puno ng mahogany, ilang metro niyan ay kalsada na. Subalit tila naliligaw yata kami. Natataranta pa kaming nagsipagtayuan matapos makarinig ng paghiyaw ng kung sino man. Kagayang-kagaya ng hiyaw ng nakalaban naming aswang. Nang may makitang may papalapit na kakaibang hubog na sa tingin namin ay ang aswang nga, nagsipagtakbuhan muli kami. Kahit ang kaibigan naming may sugat ay napatakbo. Tila nawala ang pananakit ng sugat at nauna pa sa amin. Pasalamat na rin sa may kapal dahil kung walang aksidente sa kalsada ay hindi namin matutuntun ang daan palabas. Sinundan kasi namin ang napakalakas na ugong ng preno at paglabas sa kalsada ay bumungad ang dalawang nakahilatang tao sa gitna. Bukas ang mga tiyan nito. Nagkakalat ang bituka. Nakisiksik na kami sa nagkukumpulang mga tao at hindi na namin napansin ang aswang. Marahil ay umalis na nang makita ang maraming tao. Base sa aksidente, hindi namin masasabing aksidente nga lamang yun. Para kasing sadya ang mga sugat ng biktima at iisa lamang ang nasa isipan naming magbabarkada. Kagagawan niyo ng aswang. Nung nakita kasi namin si Tatang Rogelio sa labas ng kanyang bahay, bago niya kami inaswang, may mga laman ng tao na sa kanyang likuran kaya hindi naglalayong totoo ang hinuha namin. Isa pa, nang mapatingin ako sa kabilang bahagi ng kalsada, sa parteng mapuno rin, may nakita akong may kalakihang hubog. Pero dahil madilim na nun, ay hindi ko masyadong namukaan. Ngunit base sa galaw nito, hindi ito normal. Mas lalong hindi galaw ng tao. Sa isip-sip ko, isa rin yung aswang.
Siguro hinahabol ang babaeng sana'y bibiktimahin. Pero nasagasaan ng sasakyang pagkatuwid. Hindi na kami nagtagal sa lugar niya at dumiretso na sa kalapit na paggamutan upang matingnan ang kaibigan naming may sugat. Medyo nagulantang pa sila sa lalim ng sugat, pero agad din namang naagapan. At mas lalo pa silang nagulat nang sabihin naming hinabol kami ng aswang. Sa kabutihang palad, naging maayos naman ang kanilang kalagayan. Ang kalagayan naming lahat. Subalit ang hilakbot at takot sa sandaling yun ay hindi namin malilimutan. Nais ko lamang pong shout out si Ma'am Cecil Abanono, isa po nating silent listener. Ma'am, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Camelo Aroy. Sir, maraming salamat po. At kay Sir Adrian Ramos, Sir, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Arnaiz family, Jan's family. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Edwin Villena, dyan po sa may Alabang Tindupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Julius Corpus at kay Sir Bong Layug ng Candelaria, Zambales. Shoutout po. Nais ko lamang po shoutout si Ma'am Janet Verga din po sa may Qatar. At shoutout din po kay Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience. Shoutout din po sa mga taga Sitio Badyang Tupol, West de Cabatuan, Iloilo. Shoutout po sa inyo. From Sir Rex Besite, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po.